Sa simula ng series pinakilala tayo sa isang lalaki na naghahanap sa online para sa pinakamadaling paraan upang mamatay. At habang nagtitingin nakita nito ang isang advertisement para sa isang serbisyo ng taxi na slogan na huwag mamatay at dapat gumanti. Naisip ng binata na tawagan ang kumpanya ngunit nang simulan nitong i-dial ang numero ay nag-alinlangan ito sa pag-iisip na isa lamang itong prank at dahil dito nagpa siya ito na huwag na pansinin ang ad. Sa sumunod na araw sa kanyang daan papunta sa paaralan ang lalaki ay nahihirapan maglakad dahil sa kanyang bali sa binti at oras na makita nito ang tatlong lalaki na nagdulot sa kanya ng pinsala na wala nito ang kanyang lakas ng loob at nagsimulang bumagsak ang luha sa kanyang mga mata. Tumalikod ito at nagtungo sa tindahan ng kanyang ina at ang kanyang ina na bingi at hindi nakakapagsalita ay pinamamahalaan ang kanyang tindahan gamit ang isang pad para makipag-usap. At nang makita ang kondisyon nito mas lalo itong ikinalungkot ng binata at nag-iwan sa kanya na hindi nito tiyak kung kanino ibabahagi ang kanyang nararamdaman. Nang bigla nitong naalala ang ad sa serbisyo ng taxi at walang pag-aalinlangan tinawagan nito ang numero at ang director ng kumpanya na si Jong ay sinagot ang kanyang tawag. Mabilis na pindala ni Jong ang taxi para sunduin siya at matapos na sumakay sa taxi nagtanong ang binata sa driver kung saan sila pupunta. Mahinahon na tumugon ang driver at sinabi sa kanya na maghihiganti sila. At pagkaraan ng ilang sandali nagsimulang ibahagi ng binata ang kanyang kwento sa driver at nagpakilala ito bilang Park at nagsimula nitong balikan ang kanyang mga karanasan. Pinaliwanag ni Park na bagong lipat ito sa paaralan ilang buwan ang nakalipas at isang araw sa panahon ng isang break tatlong lalaki ang lumapit sa kanya at nagsimula siyang tuyain at gumagawa ng mga bastos na komento tungkol sa malansang amoy na nagmumula sa kanyang uniforme. At dahil sinusubukan na maging magalang pinaliwanag ni Park sa kanila na ang kanyang ina ay nagpapatakbo ng tindahan ng mga isda kaya naman ang kanyang damit ay madalas nangangamoy isda. At mula sa araw na yun ang mga lalaking yun ay nagsimulang saktan si Park sa halos araw-araw. At pagkatapos ng pagdurusa ng ilang araw at nakaramdam ng pagkabalisa nagpa siya ito na magsumbong sa punong guro ng paaralan gayunpaman sa halip na magbigay ng tulong pinayuhan siya ng punong guro na makipagkaibigan sa nangbubuli sa kanya. At mas pinalala pa ito nang nagkomento ang punong guro tungkol sa hindi magandang amoy na nagmumula sa damit ni Park. At sa oras na lumabas si Park sa opisina ng punong guro muli siyang nilapitan ng mga lalaki at sa pagkakataon na ito pinilit siya ng mga ito na sumama sa isang bar. At sa oras na nasa loob brutal nila itong sinaktan at pinunit ang kanyang damit at kinuha rin ang lahat ng kanyang pera. At matapos natiisin ang pananakit sa loob ng maraming araw isang araw ang mga lalaki ay dinala si Park sa labas ng kalye at sa araw na yun si Park ay wala nang maibigay sa kanila. Dahil sa galit itinulak nila ito sa gitna ng daan at isa sa kanila ay sinadyang sagasaan ng binti ni Park upang magmuka itong aksidente. At dahil determinado na tumayo para sa kanyang sarili sa pagkakataon na ito nagpa siya si Park na lumaban para sa kanyang karapatan. Nagtungo ito sa istasyon ng mga pulis at nagsampa ng kaso laban sa mga bully gayunpaman sa halip na kumilos pinaalam ng pulis sa komite ng paaralan ang tungkol sa reklamo. At nang bumalik si Park sa bahay kinagabihan nagulat ito nang makita ang tatlong lalaki na nakaupo sa lamesa kasama ang kanyang ina na kumakain na tila parang walang nangyari. At nagtungo ang mga ito sa bahay nila upang magbanta sa kanya at binalaan nila si Park na kung magsasalita ito tungkol sa ginawa nila papatayin ng mga ito ang kanyang ina. At sa sumunod na araw sa pagpupulong ng mga komite sa paaralan inihayag ng punong guro ang tungkol sa injury ni Park gayunpaman si Park na natatakot sa kaligtasan ng kanyang ina ay iniwasan ang usapin at nagsinungaling at sinabi na nakuha niya ang pilay sa paglalaro. At sa kabila ng pag-iwas nito sa sitwasyon napansin ng ina ni Park na tila may mali at nararamdaman nito ang kanyang pagkabalisa at hiniling sa kanya na sabihin nito ang totoo ngunit nanatiling tahimik si Park. Samantala ang tatlong lalaki ay nakita ang pagkakataon na takpan ang kanilang kasalanan at humiling sila ng paumanhin sa punong guro at sinabi na mas magiging maingat sila habang naglalaro. At sa paghiling nila ng pasensya ang usapin ay tinapos at wala ng karagdagan na aksyon ang ginawa. At pagkatapos na makinig sa kwento ni Park ang taxi driver ay dinala siya sa isang gaming room at ibinaba siya. At bago umalis ang driver ay binigay ang isang envelope na may game number na nakasulat dito. At dahil nalilito at nagtataka si Park ay pumasok sa silid at umupo sa isang gaming console. At sa oras na magsimula ang laro isang tila fairy ang lumitaw sa screen at nagsimulang magbigay ng instruction at pinaalam nito kay Park na kailangan itong magbayad sa taxi kapag natapos ang laro.
Nagbabala din ito sa kanya na hindi nito pwedeng ibunyag ang tungkol sa laro ng taxi sa kahit na kanino. Inisip ni Park na lumayo na lang at hindi tiyak kung ano ba ang pinasok niya, ngunit ang mga alaala ng pambubuli ay bumalik sa kanya at pumalit ang galit sa kanyang pag-aalinlangan. At dahil determinado na gumanti, pinili nito ang yes sa screen, at sa basement ng taxi service ang grupo ay nakinig sa kwento ni Park at si Hyun na miyembro ng taxi service ay sinimulan ang pananaliksik sa kaso. Sa paghahanap nito nalaman nito na ang isa sa tatlong lalaki ay nagngangalang Tae Seong at ang ama nito ay katiwala ng paaralan, kaya naman nagagawa nito kung ano ang gusto niya sa loob ng paaralan. Kinuha ni Hyun ang litrato ng tatlong lalaki at pagkatapos sinabi ng pinuno ng taxi service team na bagamat ang tatlong ito ay minor, hindi dapat nila ipagbahala ang kanilang mga gawain. At sa sumunod na eksena sinimulan ng grupo ang kanilang paghihiganti, pinaandar ni Kim ang sasakyan at nagtungo sa isang restaurant. At doon palihim nito kinuha ang isang pagkain at naglagay ng isang bagay dito. Ang pagkain ay talagang pag-aari ng guro ni Park at si Kim ay naglagay ng gamot sa pagkain nito. At matapos na kainin ng pagkain nagkasakit ang guro ni Park at sa pagsasamantala sa pagkakataon na ito nag-apply si Kim sa posisyon ng substitute na guro para sa paaralan at mabilis na tinanggap. At sa sumunod na araw pinakilala ni Kim ang kanyang sarili at nagsimulang kumuha ng attendance. At si Tae na isa sa mga bully ay mabilis na inabala ang klase at nagkomento kung gaano kaganda ang panahon sa labas at umalis ito sa klase. At pagkatapos ng klase ang mga kaibigan ni Tae ay naghagis ng lata ng soda kay Kim at inasar siya sa paghiling nila ng sigarilyo sa kanya. Tumugon si Kim at nagtanong kung paano nila nagagawang humiling ng sigarilyo sa isang guro. Pagkatapos ay lumapit si Tae upang ipagtanggol ang kanyang mga kaibigan at sinabi kay Kim na hindi siya ang kanilang guro, ngunit isa lamang part-time na nagtatrabaho. Pagkatapos ay sinampal nito ang kanyang kaibigan at nagsimulang sumigaw at gumawa ng eksena na sinaktan ito ni Kim. At kasunod nito nagnakaw sila ng pera sa wallet ni Kim at umalis sa paaralan. At isang araw hiniling ni Tae sa kanyang mga kaibigan na bumili ng sigarilyo dahil nais nito mapabilib ang ilang babae. At bilang minor de edad hindi sila makakabili ng sigarilyo para sa kanilang mga sarili, kaya nilapitan nila ang isang matanda at binigyan ito ng pera upang bumili ng sigarilyo para sa kanila. Gayunpaman nang dalhin ng babae ang sigarilyo at sa halip na bayaran siya binigay nila ang mga tira nilang pagkain sa matanda at umalis sa lugar. At sa gabi ang tatlong lalaki ay dumating sa club kasama ang kanilang mga kasintahan at ang mga babae ay tuwang-tuwa nang makita nila ang sigarilyo. Samantala si Hyun at Kim na naglagay ng hidden camera sa club ay pinapanood ang lahat. At makalipas ang sandali isang grupo ng mga lalaking nakaitim ang dumating sa club at inabot ni Tae sa kanila ang isang envelope na puno ng pera. At lumalabas na ang tatlong binata na ito ay sangkot din sa mga ilegal na gawain. At sa sumunod na araw ang tatlong binata ay naninigarilyo sa banyo ng paaralan kung saan binubuli din nila ang isa pang estudyante. At habang nangyayari ito pumasok si Kim sa loob at nakita kung ano ang nangyayari at sa hindi pagpansin sa tatlo lumapit ito sa binubuli na lalaki at sinabi sa kanya na sumama ito dahil nais nitong makipag-usap sa kanya. Nang tumutol si Tae mahigpit na pinaalala sa kanya ni Kim na siya ang kanilang guro at dinala palabas ang binata sa banyo. At sa sumunod na eksena ang tatlong magkakaibigan ay nakaupo sa bahay ni Tae at nagplaplano kung paano tuturuan si Kim ng leksyon. At sa sumunod na araw pinahinto nito ang isang matanda sa kalye at hiniling na bumili ito ng sigarilyo para sa kanila. Ngunit nagkataon ng lalaki ay maraming sigarilyo at sa pagsasamantala nito kinuha nila ang sigarilyo sa kanya. At nang maglaon ng isa sa mga lalaki ay nagtungo sa paaralan at pinaalam kay Kim na isa sa mga magulang ay naghihintay na makita siya. At sa oras na tumayo si Kim ang isa sa mga binata ay pumasok at naglagay ng malalaswang larawan sa bag ni Kim. Samantala nilapitan ni Tae ang isang babaeng estudyante at inutusan nito na maling akusahan si Kim at nang tumanggi ito kinuha nito ang kanyang buhok at nagbanta na sumunod sa kanya. At pagkaraan ng sandali naglakad si Kim sa library at hinahanap ang magulang ngunit wala itong nakita na kahit sino sa lugar. Samantala sa isang seksyon ng library tinanggal ng babae ang kanyang damit at umupo sa sahig at nagsimulang sumigaw. Ang kanyang iyak ay mabilis na umakit sa mga tao at nang dumating ang isang babaeng guro at nagtanong kung bakit ito sumisigaw inakusahan ng babae si Kim ng pagkuha ng hubad na larawan niya at itinago ito sa kanyang bag. At habang nakatayo sa malapit nanunood si Tae na nakangiti at tuwang-tuwa na ang kanyang plano ay gumana ng maayos.
Ang babaeng guro ay pinagalitan si Kim ng marahas sa harapan ng lahat at nagpa siya na suriin ang kanyang bag upang tiyakin ang sinasabi ng babae. Gayunpaman sa oras na gagawin niya ito tumingin si Kim kay Tai at kumindat ito at ang hindi inaasahan na galaw na ito ay nag-iwan kay Tai at sa mga kaibigan nito na labis ang pagkalito. Tinipon ng punong guro ang lahat sa silid at pinagalitan si Kim at nagtatanong kung paano nangyari ang ganitong insidente. Mahinahon na tumugon si Kim at sinabi na isa itong kasinungalingan at nakita nito si Tai sa silid na yon sa matagal na panahon at dahil dito inutusan ng punong guro ang paghahanap sa bag ni Tai at sa gulat ng lahat ang larawan ng babae ay nakita sa loob nito. Ang sisi ay mabilis na lumipat kay Tai at dahil sa galit ang babaeng guro ay lumapit sa dalaga at hiniling ang katotohanan sa tunay na nangyari sa library. Takot na inamin ng dalaga na isang insekto ang pumasok sa kanyang damit at nagpanik ito at nagsinungaling ito tungkol kay Kim. Habang tumingin si Kim kay Tai at ngumiti na ngayon na hindi na mapakali. Ang eksena ay bumalik sa isang flashback at lumalabas na nang nilagay ng kaibigan ni Tai ang mga larawan sa bag ni Kim ang ballpen nito na may hidden camera ay nakita ang buong eksena. At matapos na makita ang footage gumawa ng aksyon si Hyun at nagsuot ng uniforme ng paaralan at pumasok ito sa silid ng staff at tinanggal ang mga larawan sa bag ni Kim at inilagay ito sa bag ni Tai. Ang matalinong paggalaw na ito ay nagawa nilang baliktarin ang sitwasyon ni Tai at mga kaibigan nito. At sa silid ang babaeng guro ay humiling ng tawad kay Kim matapos na mapagtanto nito na siya ay inosente. At si Kim na nagkukunwari na naging emosyonal ay pinasalamatan siya at umaarte na pinipigilan nitong umiyak. Samantala matapos na mapag-alitan ng punong guro at mga guro na wala ni Tai ang kanyang galit at sinisisi nito ang isa sa kanyang mga kaibigan sa nangyari at nagsimulang bugbugin nito. At nang maglaon nang umalis sila sa paaralan ang tatlong lalaki ay nakita ang pulis na tinatanong ang matandang lalaki na kinuhaan nila ng sigarilyo. At lumalabas na ito ay nagbebenta ng marijuana sa halip na sigarilyo at nang tanungin siya ng pulis tungkol sa kanyang mga customer nagsimula silang ituro ng matanda. At dahil nagpanik ang tatlo ay mabilis na tumakbo papalayo sa eksena. At dahil natatakot sa anumang problema tinipon nila ang mga natitirang sigarilyo at nagtungo sa isang liblib na lugar sa kagubatan kung saan itinago nila ito sa ilalim ng lupa. At sa sumunod na araw bago pa magsimula ang klase sinabi ni Tai sa lahat na kung sino man ang makikipag-usap sa guro ay papatayin niya. At ilang sandali ang lumipas nang dumating si Kim sa klase at binati ang mga estudyante walang pumapansin sa kanya habang inilabas ni Tai ang kanyang telepono upang maglaro at inisin si Kim at ang mga kaibigan nito ay nagsimulang kumuha ng video upang kunan si Kim habang nagagalit. Ngunit naiintindihan ni Kim ang kanilang plano at sinabi sa mga estudyante na ngayon ay hindi sila mag-aaral at manunood lamang ng mga video. Pagkatapos ay nagplay ito ng isang video sa screen kung saan ang tatlong lalaki ay nagtatago ng sigarilyo sa lupa. At pagkatapos nito mabilis na isinara ni Kim ang video at sinabi na nagkamali ito sa pag-play ng video. Si Tai at ang mga kaibigan nito ay nagulat at pagkatapos ng klase nagtanong sila kay Kim tungkol dito at sinabi ni Kim na na-enjoy nito ang tanawin sa kagubatan ngunit ang mata niya ay napunta sa tatlong binata at kinunan niya ito ng video. Silang tatlo ay nagsimulang magpaliwanag kay Kim na hindi sila humihit-hit ng marijuana at nagkunwari din si Kim na kakampi nila ito at sinabi na hindi niya ito ipagsasabi kahit kanino. At sa sumunod na eksena silang tatlo ay nagtungo ulit sa kagubatan at nagsimulang maghukay sa lugar kung saan nila itinago ang sigarilyo gayunpaman wala na silang nakita na kahit ano sa lugar. At sa mga sandaling yun si Tai ay nakatanggap ng tawag mula kay Kim at sinabi nito kay Tai na ibinigay na niya ang sigarilyo sa mga pulis ngunit hindi nito ibinunyag ang kanyang pangalan at nakaramdam si Tai ng kawalan ng pag-asa nang marinig niya ito. At sa sumunod na araw upang asarin si Tai hiniling ni Kim sa kanya na bumili ng pagkain at nang tumanggi si Tai pinaalala ni Kim sa kanya ang insidente ng marijuana na nag-iwan kay Tai na walang magawa. Binigay ni Kim sa kanya ang pera at sinabi na itabi nito ang sukli na mas lalong ikinagalit ng binata. At pagkatapos ng klase silang tatlo ay nagtingin ng marijuana sa internet at nalaman na ang pagkakaroon nito ay ilegal at maaari silang makulong sa loob ng 5 taon. Mabilis na tinawagan ni Tai si Kim at nagbanta na papatayin siya at nang makabalik sa bahay silang tatlo ay nakita si Kim na nakikipaglaro sa ama ni Tai. At nang makita ito ang galit ni Tai ay mas lalong lumala at sa sumunod na eksena si Kim ay humiga sa kama ni Tai sa kanyang silid at humiling ng $1,000,000 mula sa tatlong lalaki.
Pumayag si Tai ngunit nagbigay ng isang kondisyon at siya ang magpapasya sa oras at kung kailan nito ibibigay ang pera. At sa oras na umalis si Kim tumawag si Tai para humiling ng tulong at sa sumunod na eksena nakipagkita si Kim kay Park at hiniling sa kanya na muling pumasok sa paaralan at binigyan din ito si Park ng pagkain. At matapos na umalis tinulungan ni Park ang kanyang ina na magsara ng tindahan at nang magtanong tungkol sa pagkain sinabi ni Park na binigay ito sa kanya ng kanyang guro. At sa sumunod na araw narating ni Kim ang terrace ng paaralan upang kolektahin ang pera kung saan ang ilang lalaking nakaitim ay nasa lugar. Nagtanong si Hyun kay Kim kung papanatilihin itong handa ang setup kung saan pumayag si Kim. Pagkatapos si Kim at ang mga lalaki ay napunta sa isang labanan kung saan madali silang tinalo ni Kim ng isa-isa. Samantala sinubukan ni Tai na umatake kay Kim ngunit napansin siya nito at mabilis na huminto. Nagsimulang lumapit si Kim sa binata dahilan upang lumala ang sitwasyon nito. Sinabi ni Kim sa kanya na wala itong lakas ng loob na tumalon mula sa rooftop ngunit pinipilit nito ang iba na gawin ito. Pagkatapos ay sinipa ni Kim si Tai at itinapon nito sa gusali at pagkatapos lumingon si Kim sa mga kaibigan nito na nagsimulang magmakaawa sa harapan niya. At dahil sa takot na basa ang kanilang mga pantalon at pinaalala sa kanila ni Kim ang tungkol kay Park at hiniling na aminin ang kanilang kasalanan sa harapan ng lahat. At sa sumunod na eksena ang dalawang kaibigan ni Tai ay hiniling sa mga pulis na arestuhin sila at inamin nila na dapat silang ikulong dahil sa pambubuli nila. Ang dalawa ay labis ang takot matapos na masaksihan ang pagkahulog ni Tai at kamatayan nito. At sa sumunod na eksena pinakita si Kim na binisita ang isang bakery kung saan itinago nito ang isang tao. At ang tao na yon ay si Tai at lumalabas na nang tinalakay ni Hyun ang setup kay Kim ang kanyang team ay naglagay ng isang malaking inflatable bed sa ilalim ng gusali. Si Tai ay nahulog dito at nawalan ng malay habang pinakausap ni Kim si Tai sa mga gangster na nilabanan nito kanina at tumanggi ang mga ito na tumulong kay Tai o makausap pa siya at pinayuhan siya na makinig sa kanyang guro. Sinabi ng binata na wala itong pera kung saan tumugon si Kim sa pag-alok sa kanya ng isang kasunduan. At nang makita ang kondisyon ni Tai sinabi ni Kim sa kanya na alalahanin nito ang lahat ng tao na sinaktan niya sa nakaraan. Pagkatapos ay inalok siya ni Kim na mula sa araw na yun hindi na ito mangbubuli ng sinuman at sinindihan ni Kim ang isang kandila sa cake at sinabi kay Tai na ito ang marka ng bagong panimula sa kanyang buhay. At sa kaparehong gabi nakipagkita si Kim kay Park at binigay sa kanya ang total ng bayad sa taxi. Nalungkot si Park nang makita nito ang malaking halaga ngunit tiniyak sa kanya ni Kim na maaari niya itong bayaran ng paunti-unti. At sa sumunod na eksena ang director ng taxi service ay nakipagkita sa ina ni Park at pinaalam sa kanya na ang kanyang organisasyon ay binigyan si Park ng scholarship na sumasaklaw sa kanyang mga gastusin sa paaralan. Ang ina ni Park ay labis ang tuwa nang makita ito at nagsimulang umiyak sa labis na kaligayahan. At mula sa araw na yon ang buhay ni Park ay bumalik sa normal katulad ng iba pang estudyante. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.